Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Nandito po tayo muli sa Umingan ngayon at bisitahin natin ngayon si Kuya Edward. Sino po ba nakaalala kay Kuya Edward? Yes, yung taong grasa po mga kabayan na nakupkup po natin sa loob ng more or less 4 years po mga kabayan, no? Yung doon nakatira sa kabilang apartment po natin na inalagaan natin. So ngayon, syempre, binalik po natin siya sa kanyang pamilya po mga kabayan, no? Dahil sa maraming kadahilanan po mga kabayan at nasabi ko na po sa inyo noon kung bakit. So ngayon, bisitahin po natin yung kanyang bahay. Ito ay binigay ng ating mapagmahal and very generous sponsor na si Ma'am Liza from London po mga kabayan, no? At maraming salamat dahil nung nagka-problema tayo at agaran ay agad-agad nakaalala sa atin si Ma'am Liza, no? Solo sponsor po yun niya. Solo po yun na pinagawa natin at pinarush natin, no? Pinarush natin yung bahay, pinagawa natin. So ngayon bisitahin natin at tingnan natin yung sitwasyon ngayon ni Kuya Edward. Tala po kung kilala pa ba tayo. Kuya Edward. Ay, Kuya Edward. Kuya Edward. Kuya. Hi. Hello. Halika. Dali. Natulog pala si Kuya Edward. Nakahiga. Halika. Dali. Dito tayo sa malamig. O, kumusta? Ha? Pumayat ka. O, halika dito sa sa lilim. Oh, mayroon ka pala ditong santol. Ayan oh, ang lalaki ng santol pala dito kay Kuya Edward. Magsasawa pala siya kakain ng santol. Oh, kumusta? Hi. Oh, hi Hi. Kamay. Hi. Oh, pumayat ka. Ha. Oh, at least in fairness mga kabayan, malinis, no? Malinis mga kabayan. Kailan pumayat si Kuya Edward? No. At malinis pa rin yung bahay. Kailan, syempre, yung palibot mga kabayan, talagang ganyan, hindi mo masusunod ng walis dahil puro kabilaan, no? Likod, harap, gilid, lahat nakapalibot ay kawayan, mga iba't ibang puno, no? Kaya ganun talaga at mahangin pa. Kumusta ka? Ha? Ha? Hindi ka pa naligo ngayon? Ha? Hindi ka pa naligo ngayon? Ha? Hindi pa. Kumain ka na? Kumain na? Tapos na? Ha? Ay, hindi pa din. Hindi ka pa natira ng pagkain kasi ang sitwasyon dito ni Kuya Edward mga kabayan, no? Dahil special child o special si Kuya, na may kapansanan si Kuya mga kabayan. So, ang ginagawa ay dito ay dinadalaw or hinahatira na siya. Hindi pwedeng si Kuya Edward ay magluluto dito na siya lang, hindi pwede kasi delikado. So ang advice ko sa kanila, hatiran ng pagkain, no? Hi po, good morning. Hatiran ng pagkain, no, para kakain na lang si Kuya Edward kasi nga sa bahay mga kabayan, nung separate yung apartment niya ay ganun din ang ginagawa namin. Kahit pagligo, ginaguide, may katulong siya maglalaba, may tagapakain, no? At magre-remind sa ginagawa niya. Pero minsan ang ginagawa po namin mga kabayan sa bahay, para lang malibang siya, ma-practice yung utak niya mga kabayan. Ang ginagawa po namin is, inuutosan namin, halimbawa, Kuya Edward, kuha ka ng walis. Magwalis ka. Kuya Edward, kusutin mo yung damit mo para ma-exercise yung mga kamay niya. Makakapagwalis siya, malibang siya. Kuya Edward, ito gagawin mo. Sumusunod naman po siya mga kabayan. Kuya Edward, maligo ka, magsabon ka, mag-shampoo ka. Sinusunod niya yung mga kabayan. Minsan, may pagkakataon po mga kabayan kapag natulog siya sa kabilang bahay. Siguro pag yung bandang mga alas 12, alauna, gumigising siya, nagtitimpla siya ng kape, nagtitimpla siya ng gatas, kumukuha siya ng pagkain, nagsasandok siya ng pagkain. Kumbaga, marunong siya kahit paano mga kaibigan kapag nakaramdam siya ng gutom, no?
Kaya ngayon, binisita namin kasi mayroon akong pinupuntahan dito sa may bandang, dito lang din po mga kabayan. Kaya sabi ko, diretsuhin natin si Kuya Edward. Bisitahin namin, tamang-tamang pagdating namin, tulog lang siya. No, natutulog lang siya. At, hello ate, kapatid po kayo ni Kuya Edward? Hindi ho, yung kanyang bayaw, pamangkin ko. Ah, baya po niya. Tapos, araw-araw ko siyang nilalabas. Ah, kayo po ang nag-aano sa kanya. O kasi yung kanyang talagang bayaw niya, minsan merong paso. Si Kuya Edgar. Ngayon binibili niya sa akin. Kaya tuwing umaga, mga alas 6, gising na siya, magkakape, tinapay, o kaya kanin, Wow, itlog, salamat. Opo. tuyo. Nandito siya. Ngayon pag ako may pupuntahan, ipapasok ko siya. Opo, tama. Pagdating ko, ilalabas ko ulit siya. Ayun, yun ang maganda doon. Kasi ganun din po sa bahay. Pag umaga, nilalakad-lakad siya doon. Minsan, hinahayaan namin siya. Basta titina lang namin. No, hinahayaan. At marunong na ba din siyang bumalik. Kaya lang minsan, nakakalimutan niya. Nakakawala din. Pero nahanap din namin kaagad. Yun yung maganda sa kanya, yung routine niya. Araw-araw na yung nakakalabas siya. Para ma-relax yung Tsaka utak na, niya. medyo pagka hindi siya nakakalabas, maghapon magdamag, andyan lang siya. Para siyang nagwawala. Tama. Kasi aburido yung utak Oo. niya. Kaya ang ginagawa ko, araw-araw, kahit na pag medyo makulimlim, doon ka kumain sa bahay, doon ka magkape. Yung razor, dala mo, mahaba na yung buhok niya. Pero yung bagong yung balbas niya, okay Nung isang pa. araw lang yan. Yung buhok. Ayan, salamat pala. Anong pangalan niyo po? Cora. Si Nanay Siya nga Cora. pala, hindi ko pa nasabi sa'yo, yung nakita nyo naman yung mister ko, di ba? Sino po? Si Tatay Junior, Ah, si Tatay Junior. Ay, kayo po yung asawa niya. namatay na. Oo. Malakas pa yun Na high blood siya. O, kausap lang namin kailan. Siya yung nag-ano sa amin dito. March 28. Talaga? Ano, na high blood? Na high blood, tumuloy-tuloy. 1 linggo pa lang na comatose hanggang sa natuloy na, inuwi na namin yan. Diyan na namin pinagpatuloy yung mga oxygen, dextrose, bumigay din. Kaya hindi na ako umuwi ng Maynila. Nakapirmi na po kayo dito. Pero ako rito, oo, 3 lang kaming mga babae. Diyos ko mga kabayan, parang kailan si Tatay Junior, siya din po nag-ano sa amin dito. Maharap pag nandito kami mga kabayan. Asawa pala ni Ate Cora, yung pala wala na din. Condolence, belated condolence po sa inyo, Ate Cora. Kaya ngayon, ang ginagawa ko sa kanya para na-exercise, sabi naman ng bayaw niya, Auntie, pagwalisin mo. Opo, tama. Nagwawalis naman siya. Opo, yun po yung ginagawa namin sa bahay. Kahit meron siyang sarili niyang kasambahay noon, talagang ako nag-uutos, Nanay, utusan mo, kahit ilang pirasong damit niya, paglabhin mo siya dyan. Tapos sayaan mo lang siya. Kahit agsayado ng tubig, yung 2 pirasong damit niya, isang malaking urokang tubig na nauubos. Yun ang batya ko, 4 ang container laman nun. Sige, ligo, sabon, ligo. Kaya ang bill namin sa tubig sa kabila, mas malaki pa kaysa sa amin. Kaya sabi nga ng dalaga ko, Oy, pagod na ako, tumigil ka na. Araw-araw yan naliligo, araw-araw. Tapos, pag ano naman po mga kabayan, pag nasa CR na ayaw nang huminto sa tubig, alabuho, sa lalaba, kahit na sabon, balik na naman ng sabon, ganyan siya. Tapos pag wawalis, ganyan din po mga kabayan, inuutusan. Pag hugas ng pinggan, mga kabayan, na pinggan niya, pinapautos ko rin para yung utak niya, no, gagana, hindi siya mabuburyo. Pagka nagwawalis, kung anong binubulsa, Opo, ganun po siya. Pinapalitan ko, tapon yan. Sabi ko sa kanya. Manarisim po niya, Nanay Cora, yung ganyan. O, kuha ka ng walis. Magwalis ka muna kasi marami na nagkalaglagan. Kuha ka ng walis, ha? Oh, ay, ito pala walis mo. Opo, ganun. So, si Kuya Edward po mga kabayan, kahit nakapadlock po yung hindi po ibig sabihin na nakapadlock siya forever dyan. Nakita niyo naman pagdating ko walang kandado. So, nakaganyan lang. No, nakanak lang. Ibig sabihin, para hindi lang siya lumayo, no? At hindi mawala na naman, mahirapan na naman tayo sa paghahanap. No? Ang ano lang doon, para safe siya at may kapitbahay naman mga kaanak, mga kabayan, ay kung anong mangyayari dyan, no, maririnig naman siya. Basta hindi lang siya makalabas. Then pag nandito si Ate Cora, hinahayaan niya. Okay, ito.
Magwalis ka muna habang mag-uusap kami ni tita. Ni tita mo. Kasi mas delikado mga kabayan pag nakalabas mamaya masagasaan dyan matulad ni Lola Elena. Anong mangyayari, di ba? Kaya nga sabi ko ay ayaw ko matulad or ayaw ko nang bumalik sa dating buhay si Kuya Edward. Pagtiyagaan natin. Ako kung sa abot ng aking makakaya, bibisita ako, no? Importante nandyan sa piling ng pamilya mga kabayan kasi matagal, almost 2 to 3 decades po mga kabayan na nawala si Kuya Edward, no? And then nahanap namin 4 years sabay, more or less 4 years sabay na kinupkup ko. So ngayon, at least nandito na makasama naman din sa tunay ng pamilya mga kabayan. Basta kami nandito lang kung ano yung pwede naman maitulong. So ayan, no, nandoon na. O, walis ka lang ha. O, walis ka lang. O, walis ka lang, sige. O, walis ka, dalhin mo din. Santol yan, tapon yan. Dumi yan. Ganon po yung mannerism niya, Nay Cora. Kapag meron siyang something nakikita, binubulsan niya. Minsan tinatago niya dito sa damit niya. O, di ba? Tapos yung mga damit nga ng apo kong ayaw niya, ayun, siya na ang sumalo. O, tingnan nyo. 2 beses sa isang araw. Ayusin magwalis ha. O, sige, ayusin magwalis. Marunong. Oo, malinis siya. Ganyan talaga mga kabayan ang ginagawa ko sa kanya para ma-exercise siya. Hindi yung puro higa lang, no, mabuburi ang utak niya mga kabayan. Tapos ang ginagawa ko, pina-exercise ko pa siya. Sumusunod sa akin mga kabayan, exercise, sumusunod sa akin yan. Pag sasayaw ako, sasayaw din yan. Exercise din yung mga kabayan. Pagtsagaan mo tong Skyflex, wala akong pera, ginagawa. Opo, okay lang po, Nay. Kahit ano lang, hindi naman siya mapili eh. Pero, nung unang nakukup ko po yan, Nay, hindi ko makain ng gulay. Ayaw po talaga niya ng gulay. Puro karne. Pero yung nasa bahay na siya, na nagtagal, natuto na siya kumain po ng gulay. Kasi pinapractice ko, sinasanay ko kumain ng gulay. Sabong na may saluyo. Ayun, kasi natuto na po. Adobo na may... Hello. Siya yung kumukup diyan. Kaya minsan pagka magwalis ka ha, hindi ko siya tinitignan, pero yung tenga ko nandun sa pinapakinggan. Oo, alam ko nandyan siya. Pero pag, Glenn, minto na yung pagwawalis, hanapin mo nga yun. Opo. Pinapakiramdaman nyo na lang. Sabi ko nga ganun, huwag siyang sinasaktan. Opo, binilin ko po talaga yun, Nay Cora. Opo. Masakit din yun sa akin. O dito, ilagay kuya, dito. Kahit ako na, Nay Cora, binilin ko yan sa bahay. Binilin ko po talaga yun sa bahay na kahit ganyan si kuya, ni minsan hindi nakatikim ng kulot sa akin yan. Sa loob ng mahigit 4 na taon, yung kasambahay na nag-aalaga sa kanya, sinasabihan ko na hindi pwedeng pagalitan, hindi pwedeng sigawan, hindi pwedeng saktan. Sinasabihan ko po, nung tinurn over ko po siya dito sa bayaw niya, kasi wala po dito si Atilita, sinabi ko rin po sa kanya na huwag niyong saktan, no? Kasi syempre ganyan na nga yung sitwasyon niya, ganyan na nga yung kalagayan niya, tapos maltrato pa siya. So ano naman yung buhay, kawawa naman. Ang kailangan po niya pag-aalaga at pagmamahal, maalagaan siya. O, dahan-dahan lang. O, yan. O, pati dito ha. Mga container mo, wala ka na naman tubig. Sabi ko. Labas mo yung mga unan mo, maibilad. Tapos, niwawasin ko na lang yung mga kumot niya. Apo, ito pa dito. Yan, very good ha. Very good. O. Tanong mga kay Glenn kung kumain na to. Lumabas ng galina. Oh, ito pa. Makan yan. Oh, very good. Yan. Oh, ito pa ha. Ayan, papunta dito. Oh, see? Nakita yung mga kabayan. Akala ko nakalimutan na ako, pero isang tawag ko lang, ang bilis niyang bumangon. Bumangon siya kagad mga kabayan kasi sa bahay, no? Kapag tinatawag to ni Charlie, kahit si Charlene, pag tinatawag to ni Charlene, naku, pakinggan lang. No, si nanay, minsan lalo na si nanay, ini-spoil to ni nanay, parang tinuring na talaga ni nanay ng anak niya. No, yung dating ano po na nag-aalaga sa kanya, nako, tinuturing na siyang hindi iba, anak na spoiled nga sa kanya eh. Minsan tinataguan niya si nanay, nagbabantay sa kanya. Pero pag ako mga kabayan, kahit malaya ako pag sinabi kong Kuya Edward, nako, nandyan agad yan mga kabayan. Hindi na ako tatawag ng ilang beses. Nakita niyo naman kanina, oh, ang bilis, tumayo kagad. Kabisado niyo yung boses ko mga kabayan. Alam niya. Kahit nasa kabila ako pag tinatawag ko siya, naririnig niya mga kabayan. Talagang tatayo at tatayo siya.
Oh, dandahan lang kasi maalikabok, dandahan lang. Sabi nga ng kapitbahay namin dito, alam mo, ante, tumaba yan. Sabi ko, siyempre kung kakain kami, kakain siya. O, alas 6 pa lang, tinapay, kape. Pagdating na alas 9, kanin, tuyo, itlog, kape. Mamaya, 11:45, kakain na siya ng kanin. Pagkagabi lang, dito na siya sa bahay kakain. Pero pagka umaga tanghali, Diyan siya sa bahay. tapos kunin mo na yung mga damit mo doon, maligo ka na. Malinis siya. Malinis siya. Oo, malinis siya. Brasin mo yung kuko mo. Tapos sabi ko doon sa dalaga ko, gupitan mo nga ng kuko yung mga paa niya. Sabi ko, Dandahan lang kasi maalikabok. Slowly. O, tapos dashpanin mo ha. Lagay mo dito ha. O, so ayan po mga kami, nakakatuwa. Di mo akalain mga kabayan na yung nakatira sa lansangan, namumulot ng basura sa lansangan, sa mga basurahan, kung ano-ano na lang po mga kabayan na pupulot niya. Nakita nyo naman po yung ating mga videos sa kanya mga kabayan. Diyos ko, kung anong pagkain lang mapulot sa basurahan, kinakain niya. Doon nakatira sa isang malaking bakanting lupa, no, na, doon siya kumakain, dinadala niya doon yung mga tubig na nasa mga ano. Kung ano-ano lang mga kabayan, nakita nyo naman. Pero nakakatuwa, nakakatuwa mga kabayan, laking pagbabago na kahit papaano sa ating pagmamahal, na bago natin yung buhay niya, na nabigyan natin ng gusto siyang pagasa. pagkain? Humihingi po. gusto mo pa pang kanin? Ibibigay niya yung plato niya. Pero pag sinabi niyang ayaw niya na, hindi niya ibibigay at humihiling. Oh, so ibig sabihin busog na Kaya siya. minsan sinasabi ko, magsalita ka naman. Na ganun ko siya. Alam niyo po na hindi talaga siya nakakapagsalita. Bakit kayo? Minsan nakakapagbigkas lang siya ng mga bad words, minsan nakakapagbigkas siya ng nay. Pag ganun lang, pag may time na sinusumpong siya. Pero pag ganyan, hindi po talaga. Sa tagal na panahon na nasa akin po yan. Dati nga po, hirap nga po yung tumayo ng matagal po eh. Kasi halos na ano na yung paan niya. Sa kakaupo siguro ng ilang taon po, ilang dekada, parang hindi na maituwid. Ang ginagawa ko, exercise, binilhan ko pa yan siya ng parang gamit ng exercise para tumuwid yung mga Minsan, tuhod may niya. dumarating dito na ng mga nakamotor, umuwi yung mga anak ko, tumatakbo siya. Sabi ko sa anak ko, nasaan si nagtatago. Alika. Huwag kang natatakot ha. Hindi ka anuhin, huwag kang matakot, huwag kang nagtatago, huwag kang tumatakbo. Ito pa kuya, ito pa. Sabi ko, ayoko yung, parang ba yung May phobia po siya. sa pag nakakakita ng tao. Opo, may phobia. Kasi alam niyo po, dati may nabasag ang ulo po niyan dahil napapagtripan ng mga lasing at binabato siya. Yan ang kwento sa akin ng nakakita no na binato to ng mga loko-loko. Na masira ulo pa doon kay Kuya Edward po mga kabayan. Nabasag ang ulo niya mga kabayan eh. Kaya makita ko yan nandito sa ulo niya. Pag may ekse yung may bakat dyan na malaking hiwa dyan sa ulo niya. Kasi pinagtripan niya ng mga loko-loko. Kahapon lang kami nagwali sa yung pangao, yung sumo. Kasi dahil sa po na sa daming puno tapos mahangin. Ito po siya dati na yun nung nakita namin. Ay, oo nga, Yan siya sa basura, nangangalkal po siya dyan para may makain siya. Tsaka ang dumi niya. Ang buhok niyan mahaba, ginupitan ko lang. Dahil hindi na masuklay, pulupot na. Very good. Paborito niya. Ritong tilapia, dami na nakakain. Ay, may tayo. Huwag mo nang may dala akong chicken, ulam. Huwag mo nang palutuan ng ulam, kanin na lang. Slowly lang. Tapos, dashpanin mo, lagay mo doon ha. Tapos, pagkatapos mo, mayroon pa nung kunti. Tapos, tapusin mo na. Tapos, maligo ka muna, and then, kain. Ha? Sango siya kaagad. Bumbahan mo yung malaking batsa ka. Tapos daspanin mo, lagay mo doon, tapos yung doon tapusin mo ha. Daspanin mo. Tapos lagay mo dito Lagay mo dito.
Len! Naubos ko naman niya yung inigib mo kahapon. Yan. O, lagay mo dito. Yan. Ganyan sa mga kabayan. Basta i-guide mo lang, ituro mo lang sa kanya kung anong gagawin niya. Susundin po niya yon. Ayan. Yung mga galon niya. Kailangan pa po. Lagyan nga ng tubig. Glenn, brasin mo nga itong anidor niya. Yan. Very good, Kuya Edward. Na-miss ka na rin namin. Kailang super busy namin. Oo nga, sabi nga mister ko, ang tagal na hindi nagpupunta. Opo, nasa ano kasi kami ngayon, Nay? Nasa Pampanga. Nasa Purak, Pampanga po kami. Nasa bundok. Super layo po namin. Ngayon nga, may sakit ako. Kailang pinili ko talagang bisitahin muna habang nandito ako sa Pangasinan. Kasi pag bumalik na naman ng Pampanga, matagal na naman. Sobrang busy na naman. Oh, wag mo nang isama yung buhangin. Para hindi mauubos yung buhangin, ha. Pahapyaw lang yung walis. Oh, dito. Oh, yan. Oh, ito tapusin mo, konti na lang, para malinis yung mo. Oh, tapos maligo, tapos kain tayo, ha. Oh, tapusin mo to. Ilaglag mo na dito, mo na diretso, hulog mo na dito. Oh, ito. Sa bahay po. Pati sila. Yan, pati ito, ha. Diyan mo na para hindi mo na dashpanin, diretso mo na diyan. Slowly lang, maalikabok para hindi mo malangap yung alikabok. Kasi maganda doon, mga kabayan. Maganda kasi yung ginagawa yung ganyan. Yung simpleng gawaing bahay lang. Bukod doon ma-exercise siya, pagpawisan din siya, syempre. No? Para hindi nakahiga lang dyan sa loob. Maganda yung pwesto dito niya, mga kabayan. Katulad ngayon, tanghaling tapat. Pero nasa lilim siya, malamig. Kaya sabi ko dito na lang. No, kasi malamig, mga kabayan. Kaya yung bahay niya, kay tanghaling tapat, malamig. Hindi mainit. Tuloy ang ulan at tapos hindi man uulan, makulimlim. Walang nakasagap na init yung kanyang ilaw. Sabi ko doon sa bayan. Opo, kasi malilim po, Nay, no. Ano ka, magkabit-sabit sa akin ng kuryente. Maski ilaw lang sa Opo, kahit isang piraso, just in case po na tag-ulan. Kasi nangyayari naman po, pag tag-ulan, walang ilaw. Kahit saan naman po, Nay, kapag tag-ulan, mahina po yung lalo na ito, malilim, no, hindi mainitan. ganyan naman din yung tao din yan na may nararamdaman. Ay, opo. Tama. Opo, tama. So, ayan po, mga kabayan. At least, swerte pa rin si Kuya Edward. Nakupkop natin. Minahal natin. And then, nandito din sa Ate Cora na nag-aalaga. So, masaya ako, mga kabayan, sa pagdating ko. Kasi, hindi naging dugyot si Kuya Ronald or Edward, no, at hindi pinabayaan. At sinurprise ko po talaga, mga kabayan, no, na pumunta dito bigla-bigla. Kasi diyan natin makikita, no, diyan natin makikita. Kasi nag-iwan at nagbili na ako ng salita sa pamilya na ayaw ko na pagdating ko dito na hindi maasikaso si Kuya Ronald or si Kuya Edward, at ayaw ko na bumalik sa dating buhay si Kuya Edward, no. Salamat kasi at least yung iniwan kong salita at binitaw kong salita, mga kabayan, at nangyari naman po yun, no. Nadatnan natin, nandyan si Ate Cora. Kaya maraming salamat kay Ate Cora, no. Kasi si Kuya Edgar po, mga kabayan, na asawa, yung bayaw niya, no, na asawa sa kanyang kapatid, ay may trabaho din, no. Pero nandiyan lang naman po yung bahay nila, no. So dito malapit kasi sila kaanak, so sila ang nagtulong-tulong para maalagaan at yan, iniigiban, binibigyan ng pagkain, no, pinapaligo, lahat iniwalisan. So punta tayo doon kasi maliligo si Kuya Edward. Nasaan yung sabon mo? Binigay ko sa'yo. Ayan, kinuha po niya. Ayan po. Ayan.
Pati yung dito niya mga kabayan. Dati po na, wala po itong buhok. Kalbo po yan. Ayan oh. Hindi na siya kalbo mga kabayan. Unti-unti nagkakaroon siya ng buhok. Tumubo na din. Dati kalbo po yan dyan. As in, makinis na po yung Tanggalin mo itong gomas. ano niya. Pulo niya sa tuktok. Then, Sige, ayusin magsabon ha. Pati kili-kili. Nakalimutan ko pala magdala ng Rexona sa'yo. Kasi kung ano yung ginagamit kong Rexona mga kabayan na hindi kapagpawisan, tapos hindi mangingitim yung kilikili mo. Kung anong ginagamit ko, yun din gamit niya. Parehas kami. Kailang nakalimutan ko ngayon magdala sa kanya. Pero pinabaunan ko to siya eh. Nakalimutan ko pala. Pagbalik na lang. Tapos sabunan mo yung ano mo ha, yung paa, yung kamay. Tapos yung paa, sabunan din. Yan, very good. Oh, dapat ganyan, malinis lagi, no? Yan. Tapos mukha, sabunan mo rin yung mukha mo. Sabunan mo yung mukha mo. Oh, ito brush oh, para ma-brush mo yung mga kuko mo ha. Kili-kili. Sabunan mo kili-kili. Hilurin mo yung kili-kili. Manlawan mo yung patintin. So ayan po mga kabayan, tapos na maligo si Kuya Edward, then kakain na siya. No. Ayan, nagugupit ng ano, kuko. Ayan, halika dito, halika muna dito. Dito ka magupit, dali. Ayan, pati pagupit ang kuko mga kabayan, marunong na siya. Oh, sige dito ka. Oh, gupitan mo yung kuko mo ha. Oh, gupitan mo. Dati, inuutosan ko pa si nanay magbalbas, magupit ng kuko, paa, kamay. O sige, gupitan mo na. Marunong na yan, di ba? Kasi very good na yan eh. O, para hindi malagyan ng dumi, para hindi malagyan, kailangan laging malinis ang kuko. Basta wag mo lang masyadong pudpurin para hindi sasakit yung daliri mo. Very good. Ito muna. Ito muna. Yan. Kailangan laging maiksi ang buho. Ang ano, kailangan laging maiksi ang kuko. Yan. Ito mga kabayan, natuwa ako kasi dati ito. Yan yung ano niya, nakita niyo po yung bakat niya. Ito ano to, akala mo nilagyan ng BB oil kasi makintab. Ngayon ang dami ng buhok. Oh. So, ibig sabihin babalik kakapal ang buhok ni Kuya Edward. Kasi ano yan, no, tumubo. Ito yung sinabi ko mga kabayan na may sugat si Kuya Edward. Ayan, O yan no, malalim yung mga sugat-sugat niya. Ang pumalit naman, itong buhok. Kaya tutubo to, kakapal to. Palalagyan ko nga sa anak ko ng langis ng nyog. Opo, para lalo siyang ano. Glenn, pengi nga ng 2 cotton buds, palinis ko sa kanya.
Hindi, kumukuha na si Carpio. Bitawan mo na yan. Marunong siya. Dati ako na nagugupit. Nakita niyo naman ako nagugupit dati sa mga kuko niya. Very good Very good naman Kuya Edward Kayo mamamasyal dito. Punta po. Talagang bisitahin naman talaga namin ito. Oh. Oh, sige. Pati pa para isahan na. Hilain mo. Kunin mo ulit yung planggana, lagyan mo ng mga sa Yan. Chicken, paborito mo chicken. Sa bahay puro chicken. Oh, nakakatuwa mga kabayan kasi kumakain dito ng labong. Oh. Pero nung una nakita namin mga kabayan sa bahay, naku, titingnan niya yan. Hindi talaga niya gagalawin yung gulay mga kabayan. Gusto talaga niya karne. Kahit anong klaseng karne, basta karne. Pero nung tumagal sa bahay, o ayun, natuto. Sabi ko hindi pwede siya na karne. Unti-untiin. Subuan hanggat maaari. O, kumakain na ng labong, nakakatuwa. So ayan po mga kabayan, habang kumakain po si Kuya Edward. So si Nanay Cora naman ang nag-aalaga, no, nagsasaing kasi nga hindi ko nga ina-allow diyan kasi delikado. No, so si Nanay naman nag-aalaga na po lahat. So si Nanay na bahala din sa grocery. Ito may ano pa, and then may bigas sa abot ng aking makakaya po mga kabayan, no, may sponsor o wala. Ako ay darating po dito. No, bigla na lang, no, wala akong schedule na naka-fix po mga kabayan kasi sa dami-dami ng aking mga schedule mga kabayan na minsan hindi ko alam kung sino unahin ko. Basta kung kaya natin, kaya nakatawan, no, kahit ngayon nga may sakit ko mga kabayan pero pinilit kong pumunta dito kasi nga sabi ko malapit na tayo diyan, diretsuhin muna natin, unahin muna natin si Kuya Edward, kumustahin ko lang. So masaya ako mga kabayan, no, nawala yung lungkot ko, yung pag-aalala ko na nandito si Nanay Cora na inalagaan ng maayos. Nakita ko yung kalagayan, sitwasyon na talaga hindi pinabayaan, no, na minahal nila, no, hindi pinabayaan, tinuri nilang anak o kapatid. At pagdating ko dito mga kabayan, tuwang-tuwa ko dahil kung ano yung pagmamahal na binigay namin ni Kuya Edward ay ganoon din po yung pagmamahal na binigay nila dito sa kamag-anak nila or kapatid nila or pamangkin nila mga kabayan. Kaya nandito at mag-iwan tayo ng ayuda para kay Kuya Edward and dito kay Nanay Cora, bahala na po siya. Nanay Cora, pambili-bili po ng ulam, no? Tapos yung mga sabon-sabon ni Kuya Edward, no? Sa abot ng aking makakaya ako ay babalik at babalik pa rin po sa inyo. Lalo na ngayon na natutuwa ako na nandito kayo, na inaalagaan nyo. O syempre ganun kasi ako mga kabayan eh. Kapag nakitaan ko na minahal din nila si Kuya Edward, matutuwa ako syempre. Kasi ang bilin ko nga, ayaw kong pagdating dito na wala si Kuya Edward, sabihin sa akin, ay lumayas na, ay nakawala na, ay hindi namin na kayang alagaan. Kahit anong busy natin, ako, Diyos ko, kung sa busy ng mga kabayan, ayaw ko na maging busy. Gusto ko na maging presidente. Iwanan ko na yung pagiging busy mga kabayan. Halos hindi na ako makautos sa ginagawa ko mga kabayan. Kailang wala akong choice. Nandoon talaga ako sa pagka-busy. Hindi ako pwedeng magiging presidente. So tanggapin ko na yung buhay ng pagiging busy. Kahit anong busy natin, kapag meron tayong pag gusto natin, may paraan, no? Pero kahit hindi tayo busy, kung wala tayong gusto, walang paraan. No, magagawa ng paraan lahat ng bagay po mga kabayan. No, tulad ni Ate Cora, mayroon naman siyang sariling pamilya na dapat niyang asikasuhin. Pero dahil sa kanyang pagmamahal, no, at pag-aalaga dito kay, gusto niya mag-alaga at makatulong dito kay Kuya Edward, nandyan siya.
nandyan siya. Kasi may pagmamahal siya. So, ganun po yun. Hindi pwedeng excuse dahil may trabaho ako, busy ako. Maglaan talaga. Kasi wala tayong choice. Talagang yan ang buhay natin na nakalaan. Magpapasalamat po tayo, Ma'am Rixie Cortez Hardeliza from Daly City, California. Maraming salamat po sa inyong ginituang puso sa walang sawang pagmamahal at pagbibigay suporta sa aking munting adikain na marami na po kayo napapasaya na mga kababayan natin. No, pioneer sponsor po natin yung mga kababayan na talagang walang sawang pagmamahal na binuhos dito sa ating munting adikain. Maraming salamat po muli, Ma'am Rixie Cortez Hardeliza from Daly City, California. Maraming salamat po, and family po. Maraming salamat po sa inyong ginituang puso. So, Nanay Cora, salamat po muli sa inyong puso din sa inyong pagmamahal ni Kuya Edward. Sana hindi kayo magsawa. Gabayan pa kay ni Lord na haba ang buhay nyo na hindi kayo magkakasakit. Kasi ako'y nagulat nga yung binalita sa akin na yung humaharap sa amin dito ay pumanaw na po pala yung kanyang mister, si Tatay Junior. Tama po ba? Dahil na high blood po bigla. Si Nanay nasa Maynila noon. Anong trabaho niyo po doon, Nay? Kasambahay. Ay, nagkasambay si Nanay noon. Kaya hindi natin siya nakikita. Kailang ay dito na siya ngayon kasi wala na nga po yung mister niya. Wala nang maiwan siguro sa mga anak niyo po, Nay. No? Plus, meron na siya ding nadagdag na alaga si Kuya Edward. So, dito na lang siya nakaperme. So, paano po yun, Nay? Paano yung kain nyo araw-araw? Kasi dati nasa ano kayo? Oo, yung may mga anak naman ako. Oh, wow. Na sumusuporta po sa inyo. Wow, thank you naman. No, dahil walang choice eh. 'Di ba? Alangan naman. Na rin naman na nila ako. Una, matanda na rin. Tama. Ilang taon na po kayo, Nay Cora? 63. Oh, sakto lang. Kailangan senior na dito na sa bahay, suportahan na ng mga anak. Kahit kunti-kunti. Pag maraming anak na nagtulong-tulong, o malaking bagay po yung para kay Nanay Cora. Salamat po, Nanay Cora, ha? Salamat. Ayan, salamat po. So, ayan mga kabayan, no? At nakapahinga na rin si Kuya Edward. Nagwalis, naligo, kumain. O, sige. Tapos nakapahinga na rin siya kumain mga kabayan. O sige, mag-ano muna kami, mag-banding muna kami ni Kuya Edward. O, maglakad-lakad muna kami ni Kuya Edward. Kasi minsan lang kami magkasama, no? Minsan lang ako nandito at hindi ako worried dahil nandyan si Ate Cora na nag-aalaga sa kanya, no? Kaya lalong hindi ako worried mga kabayan. So ganyan. Tapos yung mga kapatid ni Kuya Edward, please, no, magpasalamat kayo dahil nandyan si Ate Cora nag-aalaga or nandyan si Nanay Cora nag-aalaga. Suportahan nyo din. Magbigay din kayo kahit papaano. No? Bigyan nyo si Kuya Edward, yung isang kapatid, 5 kilo, yung isang kapatid, 2 kilo, yung isang kapatid, 3 kilo. O pag-ipunin nyo sa isang buwan, no, pag naipon yun sa isang buwan mga kabayan, malaking tulong po yun kay Kuya Edward at kay Nanay Cora, lalong-lalo na si Nanay Cora hindi na pala nagtatrabaho dahil senior na. Siyempre si Nanay Cora kahit mayroong nagpapadalang mga anak niya, hindi naman din pwede na iasa kay Ate Cora yung obligasyon ng mga kapatid dito kay Kuya Edward. So siyempre, bukod yung tulong ng pamilya ni Ate Cora or kay Nanay Cora, no, kailangan meron ding initial na tulong na nagagaling mismo sa pamilya ni Kuya Edward. Kasi wala naman ng tatay at nanay si Kuya Edward. So, syempre, nandyan yung mga kapatid, no? Yun ang magtulong-tulong. Gaya ng sinabi ko kanina, yung isang kapatid, 2 kilo, yung isang kapatid, 3 kilo, yung isang kapatid, 5 kilo, matagal-tagal na po yun ubusin sa isang buwan. Hindi naman araw-araw magbibigay. Buwan-buwan naman po mga kabayan, kaya hindi mabigat. Napakaliit na bagay po yung mga kabayan. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. No, sa isang buwan. Hindi araw-araw po yun na sa isang buwan. Siyempre, magpasalamat na lang kayo, matuwa kayo kasi nandiyan si Nanay Cora na nag-aalaga dito. Hindi po biro ang pag-aalaga dito, alam ko po. No, alam ko po ang pag-aalaga dito mga kabayan. Kasi nung nawala ang nagbantay nito na si Nanay Marlene, nagbantay nito mga kabayan. Palitan kami mga kabayan, may mga times pa na ako mismo matulog doon sa kabila para mabantayan ko to. So hindi po biro magbantay. Kasi nga, kung anong bantay nyo sa bata, no, na 2 to 3 years old,
4 years old na napakalikot, napakakulit, ito din po. Ganon din po ang niyo sa kanya, pagbabantay. 'Di ba? So, ayan, pasyal muna kami ni Kuya Edward. Kuya Edward, Kuya Edward. Joel, si Kuya Edward. Kuya Edward, si Kuya Joel. O, tingnan mo muna. Tingnan mo, hi. O, hi ka. Yan, si Kuya yan. O, Kuya Joel, ito yung alaga namin dati. Si Kuya Edward, na yung pakawala lang dyan sa kalsada, namumulot ng kung ano-ano na lang para mabuhay, makasurvive siya. Ngayon, ito na siya. O, kayo, ayan, tingin ka kay Kuya, bisita natin siya. O, tingin ka. Yan, gwapo? O, gwapo? Ay, hindi. Gwapo? Gwapo? Ay, hindi. Gwapo yan. Ha, tapos inalagaan namin ng 4 na taon, Kuya Joel. O, di ba? O, ganyan siya dati. Ayan, ngayon ganyan na. Ito yung tumira sa apartment ha. Siya lang nakatira doon mga kabayan plus yung sinani na nagbabantay sa kanya. Oh, kami sa isang apartment, ang namin, ang dami namin. Pero sa isang apartment, halos solo lang niya. Ito yung nagbabantay sa kanya. Ito, gwapo. Tingnan mo nga to, gwapo. Gwapo? Gwapo? Ito, hindi rin. Mga pangit pala kayo, magsilayas kayo dito sa harapan namin. O, ayun, yung cameraman na isa, ito, gwapo, tingnan mo, gwapo. Ito, tingnan mo, gwapo. Gwapo. Ay, naku, pangit kayong lahat. Mga wala kayong ligo, siya lang kasi nakaligo ngayon. O, diba? O, sama ka na sa kanya, ha? Doon siya na mag-aalaga sa'yo, ha? Tingnan mo muna. Siya na mag-aalaga sa'yo, ha? Sama ka sa kanya kasi maraming prutas, marami silang root crops doon, malawak ang lupain nila. Oh, malamig doon. Oh, sama ka na sa kanya. Sama ka na sa kanya. Oh, hawak ka na kamay. Hawak kamay. Oh, sama ka na ha. Oh, bye-bye. Oh, bye-bye na. Bye-bye. Oh, bye-bye kamay Bye-bye kamay. Bye-bye. Sama ka na sa bundok? Hindi, gusto niya. Maiwan na lang daw yan. Sama ka bundok? Sama ka ni Kuya? Hindi. O siya na lang maiwan bantay sa'yo? Ay, oo daw. Tara na, dali. Bye-bye ka ni Kuya mo. Oh, bye-bye. Bye-bye. Flying kiss, Daddy. Flying kiss. Bye-bye. Flying kiss. Ganun. Yan. Oh, wag ka alis dito, ha? Ha? Oh, wag alis, ha? Pasyal ako dito ulit, ha? Oh. Ako naman din siya. Pero maiwan na lang siya? Ay, hindi. Sama ka sa bundok. Oh, hindi rin. Pero wag ka alis dito, ha? Oh, kaya naman niya. Pag bawal, ganun. Pag ganun din siya. Kaya naman niya. Oh, sige na. Alis na kami, ha? Oh. Nay Cora! Alis na po kami, Nay Cora. Salamat po, ha? Salamat din po. Kasi may pupuntahan pa kami, ha? Ha? Bait ikaw dito, ha? Huwag pasaway ate-auntie, ha? Ha? Oh, sige na. Bye-bye! Pahinga ka muna. Mamayang merienda palabas. So, ayan po mga kabayan, no? Alis na kami. Masaya ako sa pagbisita ko. Kaya tara mga kabayan. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.